punta muna tayo doon po mismo sa impeachment ng Vice Presidente. Alam ko marami sa inyo napapanood na ho o napanood yung mga nakaraang impeachment. Ano po, ngayon ang huling araw para dito sa linggo na ito, Miyerkules. Oh, tama ba, Miyerkules? Ano ba ngayon? Miyerkules dito sa amin. Huwebes na pala. So walang impeachment ngayong araw. Yung ilan na, naka-anim na, anim na impeachment na ho. At napapansin at nakikita ho natin, mga kababayan, mga boss chief amo sir, na yung mga bagito po, no, na mga abogado ng Vice Presidente ay parang nang uurat na lang at lagi na lang humpang yung namimiloso po na lang po, mga kababayan. Pakinggan niyo po ito. Oh, Ang lawyer, they're playing. ito po ang nagsasalita po dito ay matagal ng abogado, mga kababayan. Tayo naman po, hindi naman ho tayo bobo, no? Na nakikinig doon sa impeachment at ang akala nila, mapapaikot nila at mapapalabas na pabor sa kanila yung mga nangyayari sa impeachment. Nakikita po natin, pamimiloso po at yung mga walang kakwentang-kwentang bagay na lang yung mga pinagsasasabi nila doon. Pakinggan nyo ho ito. Pinapanood ko yung mga batang lawyer, they're playing to one audience eh. Pinapanood sila ng boss nila siguro, si BP Sara. And then, ako ho, yun din ang nakita ko dyan. Kung maalala nyo si Binluan, no? Yung lawyer na si Binluan, mga boss. Naalala nyo, meron siyang sinabi doon. Sabi ko, putik na to. Wala namang kakwenta-kwenta. Pasensya na ho ha. Alam ko, matatalino yung mga lawyer na yan. Pero syempre, bilang isang mamamayang Pilipino at nakapokus at nakakaintindi kahit papaano sa usaping politikal at dyan sa mga hearing na yan, sabi ko parang wala namang katorya-torya yung sinasabi. Biruin mo sasabihin na, alam naman natin, alam mo ba, na lawyer ang Vice Presidente. Syempre, sagot naman si Atty. Lotto. Opo. So, alam mo ba na 80% daw ba? Tama ba? Yung grado or kung whatever, si Sara Duterte. Yung parang hindi tayo pinapakinggan, hindi tayo iniisip na wala na kakwenta-kwenta tong sinasabi ko. No? Ang gusto ko na lang mangyari dito ay mapakinggan ako nung boss ko, mapakinggan ako nung nagbabayad sa akin na kunyari, pumapalag-palag ako pagdating dito sa impeachment niya. Yung mga ganun ho na hindi, kasama pa po ba yun? Dapat 80% o kung mapakagaling daw po ni Sara Duterte. Sabi niya ho yun, mga bossing. No? Yung tipong wala nang pakialam kung nanonood ang buong Pilipinas. Ang importante, ma-impress ko si Vice Presidente na boss ko ngayon. trying to show na yung sinabi mo kanina, they're trying their best na kahit na in fact magmukhang amateur talaga the way they handle the prosecution at the exact cross-examination. Saka nagtataka ho ako ano yung sinasabi ng mga DDS na nilalampaso daw po ng depensa ang prosecution, mga kababayan. Kitang-kita naman po kung paano sila nilelecturean at kitang-kita naman po na napipikon na yung kanilang mga lawyer dahil gustong kumuha ng impormasyon para hindi pumabor doon sa prosecution yung mga pangyayari sa impeachment. Pero wala. Kahit anong try po nila. Kahit anong gawin nila, wala ho. No? Puro pamimiloso po lang ang sinasabi nila. Tsaka yung mga objections nila. Sa mga matatandang lawyer, medyo magkakasama kami niya, nagkangingitian kami. Kasi sabi na, paano, bakit mo pinilalagay as a lawyer yung sarili mo isa embarrassment na gano'n? Okay. Na lahat ng objection. Pasensya na ho Ito akin lang naman. Siguro pera. Ano po? Mapahiya tayo. Okay lang. Walang, manalo matalo. Importante malaki ang kinita natin dito sa impeachment ng Vice Presidente. Di ba? Yun tingin ko pera. Yun yung wala na silang pakialam, mapahiya tayo. Alam natin na, baka alam na ng mga yan na, alam naman natin na talo na tayo dito sa laban na impeachment na ito. Pero since nandyan, may kita, sige na, tuloy-tuloy na natin. Hayaan na natin yung embarrassment, yung kahihiyan. Okay na yung kahihiyan. Importante, mairaos natin to. Pag na-convict, tapos.
No, mayaman tayo lalo. In-overrule ng chair eh. Walang sa dun sa ano mo, sa objections mo. So anyway, tingin ko nasa isip nila, they've got numbers, at nasa isip nila they're working for BP Sara and show the DDS crowd we're doing our best. Hindi sila media savvy eh. Kala nila nasa Totoo. No, alam nila na yung utak ng mga DDS pang mababawal lang. Alam nila na kapag yung namimiloso po ka na lang para sa mga DDS napakagaling mo na. Kasi sanay ho sila sa ganyan eh. No? Kapag hindi na masagot, yung mga DDS, tingnan nyo, pagka hindi makasagot, hindi makasabay dito sa ating mga topic, ano gagawin? Pipilosopuhin tayo. Biglang babanat, sasabihin, Mark Ramos, bayaran. Mark Ramos, ano ba? Mark Ramos, bulol. Yung mga gano'n na lang ho, mga kababayan. Pero yung mga pinag-uusapan, wala. Hindi sila sasabay dyan. No, kaya yung mga lawyer nila, siguro, okay na ito para sa mga DDS. No? Ayos na ito, mamiloso po na lang po tayo. Okay na ito. Para sa kanila, magaling na tayo. Oy, take note magagaling yung mga lawyer ng Vice Presidente. Mga matataas, mga kilala ho yan, mga kababayan. Pero, siyempre, biruin mo ba naman, ipagtatanggol mo, walang pagbabanta o hindi nagbanta ang Vice Presidente. Tapos nakita ng sambayan ng Pilipino na nagbabanta doon sa video. Paano mo naman talaga ipagtatanggol yun? Kahit naman po sinong magaling, mga kababayan, mahihirapan dyan. sa courtroom sila. Sa courtroom kasi you can do crazy things ang ano ba lang yung judge eh. Ang papupuna lang sa'yo tsaka yung opposing counsel mo. Pero ito public to eh. You have to be a little bit media savvy, yung body language mo, yung tono ng boses mo. Si CJ Narvasa, di ba? Yung body language niya, ba't lumapit pa dun sa binubuli niya yung witness, nandun siya sa tabi. I mean, people see that eh. And Sabi ni Plok, Kimontange, montage daw, Plok, Kimontage, mga bobo daw ang mga DDS. they don't appreciate that. Huwag niyo sinasabihan mga bobo yung mga DDS. No, masyado kayong harsh sa mga DDS pag sinasabi niyo bobo sila. Okay na, sabihin niyo na lang mahihina ang mga ulo. Para kahit papaano, medyo light lang naman. Huwag niyo sasabihan bobo. See any lawyer saying that was an effective cross-examination, that was good or something like that. Kasi talagang ako ang ginamit kong word disaster eh. Disaster. Kasi walang pinatunguhan, walang na-achieve. Ano yung napatunayan? Napatunayan pa nung kalaban nila dahil sa pagtatanong nila ng napakaraming tanong na wala namang kwentang tanong. Napaganda pa yung explanation. Sabi ni Prades, yung anak yata ni Panelo, boss, nag-back out yata kasi si Panelo kung tanda, unang araw tulog. Hindi, alam ko kasama doon sa defense yun pero hindi ko pa nakikita.